Ayan, good morning sa inyo mga tol. Ayan, bike muna tayo ngayon. Sunday morning. Napakaganda ng view yan. Nandito tayo sa may Mount Faber Peak na yun. Nakikita niyo yung view ng dagat. Ayan. Maganda dito sa Singapore talaga. At ito nga, pag-usapan natin yung nangyari nung Friday, no? Itong hearing nga nung 18 ex-Marines. Kasi nung isang araw nangyari, na replay ko yung telecast dahil nga nung Friday medyo busy tayo. So hindi ko napanood yung buo. At yun nga, dun sa interview dun sa 18 ex-Marines, talagang nakita ko yung kanilang sincerity, no, bilang mga witness. Talagang makikita ko sa kanilang mga mata yung pagiging truthful nila sa kanilang mga salita eh. Lalo na yung isang tao dun, yung isang Marines na talagang napaiyak pahalos dahil nga pinagbibintangan nga siya na naka-receive daw ng 5 million na napakalaking pera. Pero yun nga, namatayan pa yung isa. Tapos yung isa din yan, pampagamot dapat nung kamag-anak nila, may tumor. Yan, hindi nga napagamot, di ba? So talagang wala talagang basihan yung mga paratang sa kanila kung titingnan nyo eh. Tapos nakakagulat pa dyan nung narinig ko yung mga sinasabi nilang kung paano nila dineliver yung mga mali-malitang mga may laman na cash. Talagang napakadetalyado. Ultimo yung plate number ng mga sasakyan, memorize nila. Tsaka yung mga pinagdalan, sabi pa nga nila eh, kahit daw dalhin sila dun sa mga ibang bahay nung pinagdalan nila, although hindi nila alam yung mismong address kasi nga gabi na, eh talagang kaya nilang dalhin yung mga senador kung iimbestigahan sila. Ganyang katapang magsalita itong ating 18 ex-Marines, no? Tsaka yung mga binibitawan nilang mga salita, talagang nakikita ko sa mga mata nilang kaya nilang panindigan eh. Dahil kung hindi, harap sila dyan sa kasong perjury. Kung sakaling mapatunayang yan, nag-iimbento sila. Pero sa palagay ko, hindi eh. Dahil nga, ayan eh. Lahat sila, no, yung 18 na yun, hindi naman i-risk ang buhay nila. Para lang sa, kahit sabihin yung bigyan pa silang 5 milyon, 10 milyon, gawin yung 20 milyon. Hindi worth ng kalayaan mo, yung risk mo, no, yung pangalan mo, buhay ng pamilya mo, para lang masira sa ganung klase ng halaga. Walang taong ganun, lalo sila 18 na katao magpapakasira dahil lang sa paratang sa kanilang ganun, nakatanggap daw. Parang kalokohan talaga yun. Kaya alam nyo kayo, ang suggestion ko sa inyo, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo kasi responsibilidad yan bilang mamamayang Pilipino sa tingin ko yung makikialam kayo sa mga ganitong mga big issue. Dahil ito ay about national interest, hindi lang to basta-bastang tungkol sa chismis o ano. Ito ay tungkol sa napakalaking halaga na dapat sana ay nagamit na para sa infrastructure, sa mga livelihood programs, sa pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa natin, no? Pero yun nga sad to say, na i-deliver nga lang daw gamit ang mali-malita galing sa mga politikong ito, sa mga damuho at mga hunyangong mga politiko na yan, na yun nga pinaparatangan nila. Talaga nakakagalit lang, no? Imagine niyo tayo lumalaban tayo ng patas, halos tayo lahat, except nga dyan sa mga yan, sa mga korap na politiko na yan. Pero kita nyo, pag nababalitaan yung ganyan, nare-receive nila mali-maleta, no? Talaga nakakagalit lang parang ano ba to, hindi sila magpakapatas, di ba? Samantalang ordinaryong mamamayang Pilipino, kumakayod, nagtatrabaho ng 8 to 5, minsan hindi pa nakauwi ng pamilya nila para lang makapag-overtime. Yan, madaling araw na nakauwi. Yan, talagang napakalungkot lang isipin, no, na meron talaga mga ganid sa pwesto at talagang mga walang konsensyang mga politiko natin. Itong administrasyong bulok na to talaga dapat talaga bilis-bilisan na nila, no. Hindi na sapat yung kunwari ang mga pag-akto na ganyan. Tapos parang tila na kokontrol pa nila yung Senate at talagang nade-delay nga yung proceedings. Kita nyo, naglakas loob pa ng itong pagbabanta itong si Mr. Tulfo na sa Lunes daw aarestuhin niya nga ito pagka pumasok daw at naghearing sila Senator Alan Peter Cayetano. So tingnan natin ang mga kaabang-abang pang mga mala-action movie na kaganapan, no, bukas pagdating ng Lunes. So yan lang muna mga tol, maraming salamat sa inyo.